Love Stories. Hindi matatawaran ang pagmamahal ng isang magulang. Kahit sariling kaligayahan ay kaya nilang isangkalan, maramdaman lang ang tunay na pagmamahal para sa kanilang mga anak. Ikaw kabarangay, sa anong paraan mo naramdaman ang pagmamahal sa iyo ng magulang mo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa Barangay Love Stories. Simula po nang magkasama kami ng nanay ko ay isa na rin sa naging bonding namin ang pakikinig ng mga kwento ninyo. Sa katunayan nga po ay nagpaparamihan pa kami ng mama ko ng napakinggang kwento sa Spotify at YouTube channel ninyo. At every time na nakikinig kami ay para na rin po kaming nanonood sa TV dahil magagaling din po ang mga voice actors sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Minet. 30 years old ako na mangyari ang kwento ko at taga-Subic, Zambales po ako noon. Pero ngayon ay nandito na ako sa Maynila. Kung ano man yung dahilan ng pag-alis ko ay ikakwento ko na lamang po sa inyo. Pero bago yon ay gusto ko lamang pong i-describe ang itsura ko para kahit papaano ay magka-ideya yung mga nakikinig ngayon. Maputi po ako, hindi katangusan ng ilong, singkit ang mga mata na nakuha ko sa tatay kong Japanese. At mahaba ang alon-alon kong buhok. Napansin ko nga po na karamihan sa mga sumusulat sa inyo ay naghahanap ng mga artistahing medyo nahahawig sa kanila. Kaya naisip ko pong humanap din po ng sa akin. Hindi naman sa kamukhang kamukha pero may anggulo lang na nahahawig ako kay Kate Valdez. Tungkol naman sa tatay ko ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makilala ito dahil masyado pang bata si mama nung ipinagbuntis niya ako. 16 years old pa lamang siya noon at hindi rin siya pinanagutan. Tawagin niyo na lamang po si mama sa pangalang Amanda. Nagkakilala raw sila ng tatay ko nang minsan siyang pumasyal sa Subic Bay. Hanggang sa magkayaan na silang kumain sa labas at kalaunan nga ay may namagitan na sa kanilang dalawa. Ang kaso ay hindi na raw niya nakita ang tatay ko matapos yung huling gabi na nagkasama sila. Nang pinanganak ako ni mama, iniwan niya ako sa mga pinsan niya na batalik ninyang mga kaibigan para lumipad patungo ng Japan at magtrabaho doon bilang isang entertainer. Uli lang lubos na siya at wala ring malapit na kamag-anak bukod sa mga pinsan niyang yon. Bagamat mga prostitute, yung mga pinsan niyang nagpalaki sa akin ay naging istrikta sila at hindi ako pinayagang magka-boyfriend hanggang sa makatapos ng high school. Nagpapadala na lamang noon ng pera si mama para sa pag-aaral ko. Hindi naman siya nagkulang sa suportang pinansyal at nasusunod din ang mga luho ko noong panahon na yon, Papa Dudut. 25 years old na ako nang umuwi sa Pilipinas si mama at hindi na muli pang bumalik sa Japan. Ginamit niya yung naipon niyang pera para magpatayo ng maliit na beer house. Kasama niya sa negosyo ang boyfriend niya. Nakapag-college naman ako at nagtapos sa kursong hospitality management pero hindi ko yon ginamit para maghanap ng trabaho. Puro gala, gimmick with friends ang ginawa ko at nagagawa pang mag-travel. Hindi pa rin ako nagkatrabaho kahit nasa hustong edad na rin po ako noon. Kampante kasi ako noon dahil sa suporta ni mama at pakiramdam ko ay hindi ko pa naman yon kailangan. Hanggang sa hindi ko na lang namalaya na 5 taon na akong ganon lang ang pinagkakaabalahan sa buhay, Papa Dudut. Mula nang mag-for good na si mama dito sa Pilipinas ay doon na ako tumira sa bahay na nabili niya sa Subic. May kaliitan lamang yon, may 2 kwarto at iisa lang ang banyo. Maayos naman kami noong una hanggang sa unti-unti na kaming nagkaroon ng sumbatan. Kaya napilitan na akong maghanap ng trabaho, Papa Dudut. Swerte naman akong natanggap bilang waitress sa isang restaurant
na pagmamay-ari ng boyfriend at kasosyo ni Mama sa beer house na si Joko. 40 years old pa lamang ito noon at mas bata ng 6 na taon kay Mama. At si Joko nga ang dahilan kaya natanggap ako sa restaurant kahit na wala pa akong experience sa pagtatrabaho, Papa Dudut. Han, nandyan ka ba? Parang may tao sa labas. Baka guni-guni ko lang yon. Han, papasok na ako ha. May susi naman ako dito. Ay, si Joko lang naman pala. Paano kaya ako lumabas ako ng nakatapis lang ng tuwalya? Tingnan ko lang kung di lumuwa ang mga mata niya. Minette, pasensya ka na ha. Pumasok na ako. Kala ko kasi si Amanda lang yun nandito. Okay lang. Di ka naman iba sa amin. Tsaka welcome na welcome ka dito, no? Kaso, wala rito yung hinahanap mo. Nasa beer house pa. Ganun ba? Anong oras kaya siya makakauwi? Bakit hindi mo i-chat o kaya tawagan? Hindi ka naman siguro makaka-istorbo sa kanya. Ikaw naman yan eh. Ay, teka, ba't nakatayo ka lang dyan sa may pinto? Halika, upo ka sa sofa namin, oh. Tabi tayo. Salamat. Salamat ka dyan. Lagi ka naman nandito, no? Di ka man lang ba magbibihis? Oh, sorry. Naiilang ka ba na nakatapis lang ako ng tuwalya? Hindi naman. Ikaw, baka mailang ka. Pasensya na talaga't naabala pa kita. Mukhang kakatapos mo lang maligo eh. Okay lang, no? Bisita ka kaya namin. Huwag mo nang isipin yun. Carry lang sa akin yung nakaganito. May pagkakapareho pala kayo ng mama mo. Ganito rin ba siya sa'yo pag kayo lang? Oo. Minsan nga, wala pa kahit Huwag mo anong... nang ituloy. Kung ano lang yung itatanong ko, yun lang ang sasagutin mo. Okay ba yon? May tatanong ka pa pala. Ano to, interview? Hindi naman. Na-curious lang ako kung paano kayo nagkakilala ng nanay ko. Hindi ko naman kinakahiya na entertainer siya eh. Gusto ko lang malaman kung... Parang alam ko na kung ano yung tinutumbok mo. Yung gusto mo bang itanong kung naging customer ako ni Amanda? Nakuha mo. Galing mo doon. Nagkakilala kami sa Japan nung nagkaroon kami ng 3-day trip doon. Tapos, may pinuntahan akong bar kasama yung mga kaibigan kong Hapon. At doon ko nga siya nakilala. In-entertain niya ako. Mabait naman siya at nagustuhan ko rin siya agad. Pero aware ka naman siguro sa edad niya, no? I mean, mas matanda siya kesa sa'yo. Tungkol dyan, hindi naman siya nagsinungaling sa akin. Sinabi niya agad yung totoong edad niya nung nagkaka-interest pa lang ako sa kanya. Ang totoo nga niyan, hindi ako naniwala nung sinabi niyang 46 na siya. Kung paglalapitin kasi kayong dalawa, parang nakatatandang kapatid mo lang siya eh. Ganon? Eh ako, kung di mo alam yung totoong edad ko, ilang taon na ako sa tingin mo? Parang mukha kang 25. Ikaw talaga? Pinapakilig mo ko. Ha? Wala. Natuwa lang ako sa sinabi mo. May tatanong din sana ako sa'yo. Ano naman yon? Bakit hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Actually, nagkaroon na. Hindi lang alam ni Mama at saka nung mga tita ko na nagpalaki sa akin. Bakit sinekreto mo pa sa kanila? 30 ka na nga eh. Kung tutuusin, pwede ka nang mag-asawa. Kaya sigurado ako na di ka na nila pakikialaman pa. Kala mo lang yun. Sa sobrang strikta ng mga tita ko, sure ako nakikilatisin muna nila yung magiging boyfriend ko. Eh yung unang boyfriend ko noon, di rin naman kami nagtagal. Wala pa nga kaming 2 buwan nung nag-break kami. Talaga? Nakakailang boyfriend ka na ba? 3. 3? Tapos lahat yun? Di alam ni Amanda? Oo nga. Ang OA mo ah. Parang gulat na gulat ka pa obvious naman na may pagka-wild ako. Sabi ko nga. Papadudod 5 years na sila ni Mama pero duda pa rin ako noon kay Joko.
Kaya naman tuwing may pagkakataon ay palagi akong may ginagawa para itest kung gaano siya kaloyal sa nanay ko. Noong nagkausap kami ay hindi ko naman talaga intensyon na akitin siya para magustuhan niya ako. Ang gusto ko lang malaman ay kung madadala pa rin siya noon sa pang-aakit ng ibang babae kahit mahal na mahal niya si mama. Hindi bang kami malapit ng nanay ko sa isa't isa ay hindi ko rin naman gugustuhin na paglaruan na lamang siya ng sinumang nakakarelasyon niya. Hanggang sa umabot na ako sa puntong inakit ko na si Joko. Kami lang kasing dalawa noon ang laging naiiwan sa bahay dahil busy sa beer house ang nanay ko. Madalas na siyang pumupunta sa amin at doon na rin natutulog. Dinaan ko lang sa inuman noong oras na yon yung pang-aakit ko sa kanya. Hindi ko naman inaasahan na mauuwi sa kama at may mangyayari sa aming dalawa ng gabing yon. Nang mahimasmasan ako ay buti at hindi pa nakakauwi ang nanay ko. Kaya napabalikwas ako. Sinabihan ko si Joko na huwag na lang babanggitin kay mama ang nangyari at kalimutan na lang din namin yon. Sobra ko na guilty sa ginawa ko at nadala na rin kasi ako noon ng kalasingan. Ilang beses kong sinubukang sabihin kay mama yung tungkol sa pang-aakit ko kay Joko pero hindi nagtutugma yung oras namin. Tulog na ako tuwing uuwi siya at sa umaga naman ay lagi rin siyang wala. Hanggang sa naisipan ko na lamang napuntahan siya sa beer house at doon na rin kausapin. Pero hindi ko inaasahan na maaabutan ko siyang may kalampungang lalaki. Alam ko naman na entertainer siya noon sa Japan pero dahil may sarili na siyang beer house, hindi naman niya kailangan na mag-entertain pa ng customers. Kaya sa tingin ko ay karelasyon niya ang lalaking na tiyempohan kong kalampungan niya noon. Naisip ko noon na patas lang naman pala sila ni Joko. Kaya sa halip na makonsensya ay in-enjoy ko na lamang yung mga nagawa namin. Binawi ko ang desisyon ko na iwasan na si Joko dahil aminado naman ako noon na gusto ko na rin palagi siyang kasama. Umabot yon ng ilang buwan na hindi pa rin nalalaman ni Mama Papa Dudut ang nangyari sa aming dalawa. Sabi ko naman sa'yo, kahit huwag ka nang magpalit eh. Uy, di pwede, no? Baka mapagkamalan pa ako na alalay mo. Tingnan mo nga ang gara ng suot mo. Tapos ako, suot ko pa tong uniform sa restaurant. May paraan naman para hindi ka mapagkamalang alalay ko eh. At ano naman yung naiisip mo? Hahalikan na lang kita sa harap ng mga tao para di ka mapagkamalang alalay. Hangari naman ako sa kakapalan ng mukha mo. Alam mo, buti na lang talaga hindi ako pinag-iinitan sa restaurant kahit na lagi mo kong sinusundo sa kalagitnaan ng pagtatrabaho ko. Di naman siguro nila gugustuhin mawalan ng trabaho. Yabang mo naman. Biro lang. Pero hindi naman nila yung dapat gawin kasi di nasakop ng trabaho nila yung pag-usapan pati love life ko. Sa bagay, tama ka rin naman. Tsaka, ang hirap din kasi kung papanoorin ko lang yung pinakamagandang waitress sa restaurant ko. Totoo? Oo, kaya huwag ka na magpalit ng damit. Pwede ba naman yun? Gusto ko maganda ako sa date natin. Lagi ka namang maganda. Bolero? Uy, hindi ah. Totoo yun. Oo na. Alam mo, good timing yung pagsundo mo sa akin eh. Wala rin naman kasi kung gana magtrabaho kanina. Bakit naman? Napapagod ka na ba? Sabihan mo lang ako. Pwede naman kitang tulungan na makahanap ng ibang trabaho. Yung totoo? Ayoko na maging waitress. Feeling ko kasi may mas maganda pang nakalaan sa akin eh. Hindi yung ganito lang. Nakapag-aral ka naman, di ba? Nakatapos ka ng college. Bakit hindi mo gamitin yun? Ewan ko. Di ko pa talaga nakikita yung sarili ko na nagseseryoso sa trabahong kalain ng tinapos ko. Baka na-stress lang ako masyado kaya ganun. Kung gusto mo, sa akin ka na muna magtrabaho. Ha? Eh sa'yo naman talaga ako nagtatrabaho, di ba? Ikaw yung may-ari ng restaurant. Hindi yun. Ang ibig kong sabihin,
Yung sa akin mismo. Ibibigay ko lahat ng kailangan mo. Lahat ng gusto mo. Parang sugar daddy kita, ganon? Siguro, Ano namang kapalit? pasayahin mo lang ako sa kahit anong paraan na kaya mo. Wow! Pero, matanong ko lang ha, di ka ba masaya sa nanay ko? I mean, nabobore ka ba sa kanya? Ay, medyo. At dun sa tanong mo kung masaya ako sa kanya, dati oo. Pero mula nung naging busy na siya sa beer house, halos wala na siyang time para sa akin. Kung di pa nga ako pupunta sa inyo, wala. Hindi kami magkakasama. Buti na lang nandyan ka. Alam mo, kung ano man yung naging pagkukulang sa'yo ni Mama, pupunan ko yun. Kasi magkaiba kami. Ako, ikaw yung priority ko. Si Mama, yung beer house. Di ba masaya yon? Gusto ko yan. Basta, sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mong bilhin o kung saan mo gusto pumunta. Huwag lang sa ibang bansa ha. Baka kasi magtaka si Amanda kapag matagal tayong nawala. Oo na. Saka marami pa namang pwedeng puntahan dito sa Pilipinas. Pwede tayo sa Palawan, sa Siargao. Yung mga di ko pa napupuntahan. O sige, pupuntahan natin lahat yan. Papadudot, sobrang saya ko noon na may isa pang kagaya ni Joko na handa akong dalhin kahit saan na gusto kong pumunta. Handa rin siyang ibigay lahat ng gusto ko at napakasimple lang ng kapalit noon. Sa totoo lang ay hindi naman mahirap para sa akin na paligayahin siya. Hindi rin siya mahirap mahalin. Pero may bahagi ng pagkatao ko na pumipigil sa nararamdaman ko para sa kanya. Malaya kaming nakakapag-date ni Joko dahil lagi namang busy sa beer house si Mama. Hindi na rin siya natutulog sa bahay gaya ng madalas niyang ginagawa nung wala pang namamagitan sa aming dalawa. Pero minsan, kapag naglalambing sa kanya ang nanay ko ay wala na siyang magawa kundi ang magstay sa bahay namin. Pagtulog na si Mama ay lumalabas siya ng kwarto at pumupunta sa akin. Doon na siya nagpapaumaga pero nag-iingat pa rin siya na mahuli kaming magkasama. Tungkol naman sa trabaho ko ay nag-decide ako na tapusin ang isang buwan ko sa restaurant ni Joko. Pero nakarating sa akin yung usap-usapan ng mga katrabaho ko na may relasyon na kaming dalawa kaya hindi na raw sila magtataka kung bigla na lamang akong ma-promote at mag-reyna-reynahan sa restaurant. Gusto ko silang patulan pero pinigilan ni Joko at sinabing wag na lamang yon pansinin. Kaya kahit may 2 linggo pa sana akong ipapasok doon ay nag-resign na lamang ako. Nangako naman siya na susustentuhan na lamang niya ako habang wala pang nahahanap na trabaho. Aaminin ko na noong una ay wala pa talaga akong nararamdaman para sa kanya, Papa Dudut. Wala akong kahit na anong bahid ng pagmamahal na nararamdaman. Kaya hindi ako pumapayag na maulit yung nangyari sa aming dalawa. Pero aaminin ko, Papa Dudut, na habang tumatagal, ay unti-unti na rin akong nahuhulog sa kanya. Habang tumatagal ay nagkakagusto ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nung iba na ang nararamdaman ko para kay Joko ay naisip ko na tigilan na yung ginagawa namin. Kahit kasi masaya ako sa ganong klase ng setup namin ay mali pa rin yun dahil may relasyon pa rin sila ng nanay ko. Umabot na rin ako sa puntong gusto ko na siyang iwasan pero hindi ko yun magawa dahil naging sugar daddy ko na siya. Siyang nagbibigay ng lahat ng mga kailangan ko. Hindi siya pumapalya, mapadamit, bag, sapatos. Lahat ng luho ko, ayaw ko na rin bumalik sa restaurant o di kaya ay maghanap pa ng ibang trabaho. Bukod kasi sa maliit lamang ang sasahurin ay nai-stress pa ako at masyadong napapagod kaya hindi ko na pinakawalan pa si Joko. Dahil sa luhong tinatamasa ko ay hindi ko na naisip pa ang posibleng maging reaksyon ni Mama kapag nalaman niya na may relasyon kami ng boyfriend niya. Papadudot nung una ay umuobra pa yung pagtanggi ko kay Joko kapag hinihiling niya na may mangyari sa amin.
Pero nang tumagal-tagal ay hindi na ako nakakatanggi sa mga aya niya. Hanggang sa ilang beses din yung nangyari at minsan ay doon pa mismo sa bahay ng nanay ko. Ginagawa namin yon kapag busy siya sa beer house tuwing gabi. Kapag alam ni Joko na pauwi na siya ay saka naman ito aalis para hindi na sila magpang-abot pa. Pero hindi ko rin maitatanggi na nagselos ako nang sabihin ng nanay ko na nag-propose na si Joko sa kanya. Nakakainis mang isipin pero sa kabila ng ginagawa namin at kahit malinaw na mas gusto niya ako kesa kay mama ay wala pa rin siyang balak na hiwalayan ng nanay ko. Dumagdag pa yung sinasabi ni mama na magpapakasal na sila. At tungkol naman sa relasyon namin, kahit anong pagtatago pa ang gawin namin, ay lumabas pa rin yon sa hindi inaasahang pagkakataon, Papa Dudut. Kumusta naman yung trabaho mo sa restaurant ni Joko? Okay naman, ma. Wala ka bang nagiging problema sa mga katrabaho mo? Bakit naman ako magkakaroon ng problema sa kanila? Kasi maldita ka. Kaya hindi ako naniniwalang nakakasundo mo lahat ng katrabaho mo. Ma naman, kapag trabaho, trabaho lang. Hindi ako nakikipag-away sa kanila. Hindi nga ba? O may pumoprotekta sa'yo doon? Anong ibig niyong sabihin? Alam ko na may namamagitan sa inyo ni Joko. Paano mo naman nasabi, ma? Minette, akala mo ba talaga ganun ako kamanhead para hindi ko maramdaman na parang ayaw na sa akin ni Joko? At nahuli ko kayo, dito mismo sa bahay, doon sa sofa. Gusto mo bang idetalye ko pa kung paano ko nakita yung kababuyan niyo? Ma, kumakain tayo. Pwede bang mamaya na lang? Lumayo tayo sa pagkain. Halika, doon tayo sa sala mag-usap at wag kang magsisinungaling sa akin. Ngayong wala na tayo sa pagkainan, sige magsalita ka. Ipaliwanag mo sa akin yung nakita ko na pareho kayong walang saplot dito sa sala habang... Paano? Umuwi ako nun ng maaga. Para sana makasabay naman kita sa paghahaponan. Akala ko kasi pagod na pagod ka lagi sa trabaho mo at halos di na tayo nagkikita. Pero iba yung inabutan ko. Gusto mo malaman kung ba't ko yun ginawa? Ginawa ko yun para malaman kung anong klase ng lalaki yung balak mong pakasalan. Pero anong ginawa niya? Pinakitaan lang ng konting laman. Ayun, bumigay na. Hindi ko intensyon na agawin siya sa'yo, ma. Ayokong masira kayo pero sa ginawa niya, pakakasalan mo pa rin ba siya? Hindi ka niya deserve. Manloloko siya. Anak, Bakit, ma? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Anak mo ako. Alam ko matagal tayong hindi nagkasama at hindi rin maganda yung relasyon natin pero hindi ko naman hahayaan na mapunta ka lang sa ganong klaseng lalaki. naniniwala ako sa'yo, anak. Pero hindi mo naman kailangan isangkalan yung sarili mo, lalo na yung katawan mo. May nangyari pa rin sa inyo ni Joko. Paano kung mabuntis ka? Ma, wag niyo na akong alalahanin. Nagpipilis ako. Tsaka boyfriend mo pa rin naman si Joko kaya nag-ingat ako. Pero nak, may tatanong lang sana ako sa'yo. Huwag mo sanang mamasamain. Ano yun, ma? Isang beses lang ba na may nangyari sa inyo ni Joko? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, ma. Baka naman masyado mo nang inaabusong sarili mo sa trabaho. Sabi sa akin ni Joko, panay overtime ka pa raw. Sinabi niya yon? Oo. Nak, hindi mo naman kailangang bugbugin yung sarili mo sa kakatrabaho. Alam kong nagkasagutan tayo nung nakaraan, kaya napilitan ka ng maghanap ng mapapasukan, pero baka naman magkasakit ka na sa ginagawa mo. Okay lang talaga ako, ma. Huwag niyo na akong alalahanin. Ikaw pa nga dapat yung pagsabihan ko kasi masyado ka nang busy sa beer house. Parang hindi ka na nga nagpapahinga eh. Kaya ko naman sarili ko. Yung tanong ko kanina, hindi mo pa sinasagot. Ma naman, syempre, isang beses lang may nangyari sa amin. Nung nakita mo kami, yun lang yun. O siya, pasensya ka na ako na pagdudahan ko pa yung intensyon mo. Hayaan na natin yon, ma.
Ano, kain na tayo uli. Mabuti pa nga. Papa Dudut, ganon lang kabilis natapos yung drama namin ng nanay ko ng gabing yon. Hindi ko alam noon kung naniniwala nga ba talaga siya sa mga sinabi ko. Pero kumapit ako sa katiting na pag-asang hindi niya kami mabubuko ng boyfriend niya. Pero kahit nakalusot ako sa mga paratang niya, alam ko na hindi pa rin ako ligtas kapag kinumpronta na niya si Joko. Umiwas ako kay Joko, ilang beses pa itong nag-message at tumawag sa akin. Pero hindi ko na yon sinasagot pa. Hindi rin ako nag-i-stay noon sa bahay para hindi niya ako malapitan. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinakatakutan ko, Papa Dudut. Kinausap ni Mama si Joko at kinumpronta tungkol sa ginawa naming dalawa. Doon ko napagtanto na naniwala nga sa akin ng nanay ko pero gaya ng inaasahan ko. Nagsabi ng totoo ang boyfriend niya kaya lumabas na rin ang totoo na may relasyon kaming dalawa. Nalaman na rin niya na hindi lang isang beses na may nangyari sa amin ni Joko at ang mas malala pa. Inamin ito na sa aming dalawa ni Mama ako na ang mas mahal nito at gustong makasama. Galit na galit si Mama sa ginawa kong pagsisinungaling kaya hindi na siya nangiming palayasin ako sa bahay. Dahil kahit si Joko ay hindi ko na malalapitan. Lakas loob akong bumalik sa mga tiyahin kong nagpalaki sa akin para doon muna pansamantalang makituloy ng mga oras na yon. Pero noong nalaman nila ang tungkol sa pakikipagrelasyon ko kay Joko at ang panlolokong ginawa ko kay Mama ay hindi nila ako kinonsinti. Pinagsabihan nila ako at kinumbinsi na gawin ko kung ano ang tama, Papa Dudut. Anong ginagawa mo rito? Pwede ba tayong mag-usap? Wala na tayong pag-uusapan, Minet. Please naman kahit sandali lang. Tungkol saan ba yung pag-uusapan natin, ha? Sa pambabaliktad mo ba sa akin? Sige, para mas maging malinaw kung paano mo ako pinagmukhang tanga. Choco. Bakit? Totoo naman, di ba? Isinangkalan mo ako para iligtas siyang sarili mo. Sinabi sa akin ni Amanda lahat ng pinag-usapan nyo. Lahat ng sinabi mo. Napakabuti mo namang anak para itest yung loyalty ko sa nanay mo. So ngayon iinsultuhin mo ko? Sa pagkakaalala ko na-enjoy mo rin naman yon. Oo, kasi akala ko totoo ka sa akin. Alam mo, nakakalito na nga eh. Hindi ko alam kung sinusubukan mo nga lang ba ako o sinadya mo akong akitin para masira yung relasyon namin ng nanay mo. Sige, aminin ko yung totoo. Nung una, balak ko lang natuksuhin ka para subukan ka. Kasi kahit hindi kami ganun kaayos ng nanay ko, ayoko namang mapunta siya sa isang manloloko. Pero habang tumatagal, nagugustuhan ko na yung ginagawa natin. Nagugustuhan na kita. Alaga? Bakit hindi yun yung sinabi mo kay Amanda? Sana pala nagsinungaling na lang din ako at idiniin kita. Tutal, baligtaran lang din naman yung gusto mo. Wala na akong choice nun. Nasukol na ako ni Mama. Nakita niya tayo kaya wala na akong maisip na pwede ko pang idahilan sa kanya. Kaya okay lang na ako yung magmukhang masama? Alam mong di yan yung intensyon ko. Hindi eh. Gusto mong iligtas siyang sarili mo. Kaya pinagmukha mo akong masama. Sana sinakyan mo na lang yung sinabi ko sa kanya. Eh di sana hindi na naging komplikado, di ba? Hindi porket mahal kita magsisinungaling na ako para sa'yo. Mas mabuti na rin malaman ng nanay mo yung totoo. Nakita mo naman yung nangyari, di ba? Nagkasira na kami ng nanay ko. Pinalayas niya ako sa bahay niya. Yun ba yung gusto mo? Walang magandang maidudulot kung magsisinungaling pa tayo sa kanya. So ano, okay na kayo ni Mama? Kasi nilaglag mo ako. Galit siya at nakipag-iwalay na rin siya sa akin. Ano? Hindi ka ba naniniwala kaya natahimik ka na lang dyan? Pasensya ka na. Natakot lang din kasi ako na magkasira kami ni Mama. Hindi rin naman maaayos yung relasyon nyo kung paninindigan mo pa yung kalokohan mo eh. Sorry kung naging makasarili ako.
Hindi mo rin naman ako masisisi kung nagalit ako sa ginawa mo. Masakit yun. Akala ko okay tayo. Okay naman tayo eh. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang akala ko kasi, kapag nabuko tayo ng nanay mo, ipaglalaban mo kung anong meron tayo. Mahirap yung gusto mong mangyari. Alam mo naman kung gaano ka-importante sa akin si Mama, di ba? Hindi kami pwedeng magkasira. Siya na nga lang yung magulang na meron ako eh. Hindi ko naman sinasabi na kailangan mong sirain yung relasyon nyo ng nanay mo. Ang sa akin lang, sana alam mo rin kung paano harapin yung ginawa mo. Hindi ka na bata para manisin ng iba kapag may nagawa kang pagkakamali, para lang hindi ka mapagalitan. Kaya nga sorry na, di ba? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Gusto ko lang malaman kung anong plano mo, ngayong alam na ni Amanda na may relasyon tayo. Plano? Eh hindi pa naman ganun kaseryoso yung relasyon natin, di ba? Ano? Akala ko ba mahal mo ko? Sinabi ko ba? Sige nga, kailan ko sinabi sa'yo na mahal kita? O ano, natahimik ka ngayon? Kasi hindi kita mahal. Gets mo? Papadudot hanggang sa pagkakataong yon ay tinanggi ko pa rin ang tunay kong nararamdaman para kay Joko. Naguguluhan pa rin kasi ako noon. Nagtatalo ang puso't isipan na meron ako at hindi ko alam kung tama ba. Nabigyan ko ng pagkakataon ay pagpatuloy ko yung relasyon namin habang nasasakta naman ang nanay ko sa paghihiwalay nila. Iniwasan ko si Joko kahit na ang kapalit noon ay kawalan ng magsusustento sa mga luho ko. Sinubukan kong maghanap ng ibang trabaho at marami akong inaplayan pero sa isang supermarket ako natanggap bilang kahera. Pinagtiyagaan ko ang mababang sahod roon na pinagkakasya sa pagrenta at iba pang mga gastusin. Sa unang 2 buwan ay nagpatuloy ako sa pagtatrabaho pero habang patagal ng patagal ay nagigipit na rin ako noon, papadudot. Masyado akong nanibago na wala ng sugar daddy na nagbibigay ng lahat ng kailangan ko. Kaya naman sa halip na magpakatinuna ay muli na naman akong nakaisip na gumawa ng kalokohan. Sinubukan kong humanap ng bagong sugar daddy sa isang dating app. Hindi yun naging madali noong una, may mga nakilala naman ako pero lagi kong hinahanap sa kanila yung mga katangian ni Joko. Hanggang sa may isa nga akong nakilala na mabait din at handang ibigay ang lahat ng luho ko, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nakilala ko ang Phil-Am na si Nathan. Noong malaman ko na maganda ang estado niya sa buhay ay hindi ako nagdalawang isip na makipagrelasyon sa kanya. Gaya ng gusto ko ay nasunod ang luho ko sa kanya. Bukod pa roon ang allowance na ibinibigay niya kada linggo. Unang kita pa lamang sa akin ni Nathan ay nahulog na ang loob niya. Kaya naman tumagal ang relasyon namin kahit na hindi ako pumapayag na may mangyari sa aming dalawa. Ewan ko ba, papadudot. Gwapo naman si Nathan at alam ko na mabuti rin siyang tao. Pero wala akong maramdaman kahit konting kilig man lang sa mga ginagawa niya. Hindi tulad kay Joko na nai-excite ako tuwing nagkikita kaming dalawa. Hanggang sa may isang pagkakataon na lumabas kami ni Nathan para mag-date sa isang restaurant kung saan ko nakita si Joko kasama si Mama. Halos wala akong maintindihan sa mga sinasabi noon ni Nathan dahil ang buong atensyon ko ay nakatuon lamang sa kanilang dalawa. Nahuli ko yung pasimpleng pasulyap ni Joko sa direksyon ko pero agad din naman siyang umiwas ng tingin. Pagkatapos ng date namin ni Nathan ay doon ko na-realize na hindi ko pa rin talaga natatanggal sa sistema ko si Joko. Kahit may iba na akong kasama ay siya pa rin palagi ang naiisip ko. Pilitin ko mang itanggi pero nami-miss ko ang presensya niya. Gusto ko siyang makausap ulit noon pero para magawa ko yon ay kinakailangan ko munang harapin ang nanay ko. Pero tuwing naiisip ko yung ginawa niyang pagpapalayas sa akin, bumabalik din yung sama ng loob ko sa kanya. Isang gabi, nang umuwi ako sa inuupahan kong apartment, nagulat ako na nasa labas si Mama
at hinihintay ako, Papa Dudut. Ma, anong ginagawa niyo rito? Tsaka, paano niyo nalaman na dito ako nakatira? Nasabi sa akin ng mga tita mo, anak. Sa loob na lang tayo mag-usap. Maliit lang pala tong inuupahan mo. Ayaw mo bang bumalik na lang sa bahay? Maupo muna kayo dyan sa sofa. Nak, kumusta ka naman dito? Okay na okay ako rito. Nakakakain ka pa ba ng maayos? Makapagtanong ka naman, parang di ko kayang buhayin yung sarili ko. Hindi naman ganun yung ibig kong sabihin. Baka lang kasi wala ka ng oras na magluto kasi pagod ka na sa trabaho. Pwede ba? Huwag kang umakto na parang concerned ka pa sa akin. Pinalayas mo nga ako, di ba? Kaya di mo kailangang magpanggap. Anak, please naman. Kung nandito ka para makipag-ayos sa akin, hindi na kailangan. Mas okay nga ako pag malayo sa'yo eh. Sa inyo ni Joko. Nga pala, nakita ko kayo sa restaurant last week. Mukhang okay na kayo ah. Nagkabali ka na ba kayo? Humingi na ng tawad sa akin si Joko pero magkaibigan na lang kami ngayon. Ikaw, hindi ka ba nagsisisi sa ginawa mo? Seryoso ka ba? Bakit naman ako magsisisi kung tutuusin nga? Patas lang naman kayo ni Joko. Nagloko ka rin naman. Nakita kita sa beer house. May ka-table kang lalaki at sigurado ako na hindi yun basta customer lang. Minette, alam mo naman kung anong trabaho. Oo nga pala. Prostitute ka. Kaya bakit pa ako magtataka? Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Yung trabaho kong yun ang bumuhay at nagpaaral sa'yo. Nandito na naman tayo sa sumbatan drama mo, ma. Alam mo, kung isusumbat mo lang din naman lahat ng nagawa mo para sa akin, sana di ka na lang nagpakamagulang. Pwede mo naman akong pinamigay na lang nun kina tita. Wala kang alam sa pinagdaanan. Gasgas na yan! Lahat naman tayo may makabagbag damdaming kwento kaya di mo na yan magagamit sa akin. Sige, hindi ako magkukwento. Mas mabuti pa nga na wala kang alam sa nangyari. So bakit ka nga nandito? Nandito ako para alamin kung sino yung lalaking kasama mo nung nakita kita sa restaurant. Anak, kung nagigipit ka ngayon, pwede namang Ma, kitang... please! Huwag niyo nang pakialaman pa yung buhay ko. Matanda na ako at kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko. Hindi kita kailangan. Wala akong masamang intensyon sa sinabi ko. Gusto lang kitang paalalahanan. Tigilan mo na yung paghahanap mo ng sugar daddy. Kung kailangan mo ng pera, bibigyan kita ng allowance mo. Hindi mo na kailangan magpagamit sa lalaki para sustentuhan ka. Hinayaan lang naman kita magtrabaho para sana matuto ka at maranasan mo kung gaano kahirap kumita ng pera. At hindi naman yun nangyari. Tama? Anak, please naman. Ayoko lang na matulad ka sa akin. Para sabihin ko sa'yo, magkaiba tayo. At hindi ako matutulad sa'yo. Bakit? Akala mo ba nagpapagamit ako kay Nathan? Anak, sa una lang yan. Kukunin niya lang yung tiwala mo pero kapag tumagal na, hindi ka na makakatanggi sa mga gusto niyang ipagawa sa'yo. Kaya please anak, umuwi ka na sa atin. Kung kinakailangan kong bayaran lahat ng nagastos ng lalaking yun sa'yo, gagawin ko para tigilan ka na niya. Umalis ka na! Sige, aalis na ako. Pero sana pag-isipan mo yung sinabi ko, anak. At bago ko umalis, may gusto pa sana akong sabihin sa'yo. Ano pa? Sana, tinanggap mo na lang si Joko. Mabuti siyang tao. At kung siya talaga sana yung gusto mo, mas mapapanatag ako. Papadudot na paluha ko sa mga sinabing yon ng nanay ko. Hindi ko akalain na manggagaling yon mula sa kanya dahil alam ko naman kung gaano niya kamahal si Joko. Pero dahil sa mga nangyari ay mas lalo akong napaisip.
Doon ko napagtanto kung gaano ko ka-unfair sa nanay ko at pati na rin sa lalaking natutunan ko nang mahalin. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Mama ay parang nalinawan ako kahit papaano. Kaya naman nang ayain ulit ako ni Nathan para mag-date ay tinanggihan ko na siya. Hindi ko na rin sinagot lahat ng mga tawag niya at hindi na rin ako nag-reply sa mga mensahe niya. Hanggang sa umabot na ng halos 1 buwan ang hindi ko pagpansin sa kanya. At hindi nga nagtagal ay huminto rin siya sa pangungulit niya sa akin. Para ako nabunutan ng tinik nang hindi na magparamdam pa si Nathan. Pero kahit malaya na ako noon ay hindi ko pa rin magawang kausapin si Joko dahil hindi ko alam kung papaano siya haharapin pagkatapos ng lahat ng mga nangyari sa aming tatlo ng nanay ko. Nag-focus na lamang muna ako sa trabaho ko at unti-unting sinanay ang sarili ko na hindi umaasa sa pera ng ibang tao. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon na naging customer namin si Joko sa supermarket. Pero dahil bawal kaming makipagkwentuhan sa oras ng trabaho, sinamantala ko na lamang ang pagkakataong yon para imbitahan siya na kumain sa labas, papadudot. Joko, salamat ha, nakapunta ka. Siyempre naman, minsan ka na nga lang manlibre, tatanggihan ko pa ba? Pasensya ka na ha. Ito lang kasi yung kaya ko. Alam mo naman, dami ring gastusin tapos di pa kalakihan yung sinasahod ko. Ano ka ba? Okay lang, di naman ako nagrereklamo. Tsaka na-miss ko rin talaga kumain sa fast food. Kumusta ka na nga pala? Eto, nag-a-adjust pa rin sa pagiging independent ko. Nagalok naman ng tulong sa akin si Mama pero tinanggihan ko. Galit ka pa rin ba sa kanya? Ay, alam mo, sa totoo lang, wala naman talaga akong karapatan na magalit sa kanya. Ako yung may kasalanan, hindi siya. Siguro, nadala na lang din ako ng pagtatampo ko nung matagal siyang nawala kaya nung nagkasagutan kami, sumabog din ako. Huwag mo sanang mamasamain pero tama ka. Hindi ka dapat magalit kay Amanda. Alam ko lahat ng pinagdaanan niya bago siya makauwi dito sa Pilipinas. Nga pala, may nabanggit kasi siya sa akin na pinagdaanan niya raw nung nagtatrabaho pa siya. Nasabi niya rin ba yun sa'yo? Oo, yung tungkol dun sa huling customer niya dito sa Pilipinas bago siya mag-Japan. Pwede mo bang ikwento sa akin yun? Pero ibinili niya sa akin na wag kong ikikwento yun sa'yo. Please, Joko. Kapag sinabi mo yun sa akin, promise, pag-uusapan din natin yung tungkol sa ating dalawa. Ay, pero sana di na to makarating sa nanay mo ha. Oo naman. Gusto ko lang talagang malaman. Gusto ko na rin kasing makipag-ayos kay Mama, pero ayoko na magkwento pa siya tungkol sa past niya. Feeling ko kasi malala yung pinagdaanan niya at ikakalungkot niya lang yun. Tama ka. Malungkot talaga yung nangyari. Pinagsamantalahan si Amanda. Sabi niya, makulit daw talaga yung customer na yon at kahit di na oras ng trabaho, sinusundan pa rin siya. Hindi ko na idedetalye kung ano pang nangyari nung gabing yun, pero yun ang pinakadahilan kaya nagmadali na siyang makaalis. Para makalimot sa nangyari sa kanya. Di rin madali sa kanya yung desisyon na bumalik dito sa Pilipinas kasi posible pa silang magkita nung lalaking yun. Kilala mo ba kung sino yung lalaking yon? Kailangan niyang managot sa ginawa niya sa nanay ko. Ay, wala na siya, Minette. Prostate cancer daw yung ikinamatay. Kaya wag na natin siyang pag-usapan. Pinatawad na rin siya ni Amanda kahit wala na siya. Mas lalo tuloy ako nakokonsensya sa ginawa ko kay Mama. Sobrang sama ako. Wala akong kwentang anak. Napatawad ka na rin ng nanay mo. Wala na sa kanya yung nangyari. Kaya ka nga niya hinanap eh. Mas nangingibabaw kasi yung pagiging nanay niya sa'yo kaysa sa pride niya. Pagkatapos natin dito, kakausapin ko siya.
Sasamahan kita. Salamat ha. Ikaw, kumusta ka na? May girlfriend ka na ba ngayon? Wala pa eh. Masaya pa kasi sa iba yung babaeng gusto ko. Sira ka talaga, no? Ano yun, hihintayin mo silang mag-break? Kung kinakailangan, gagawin ko. Yak, ang drama mo. Madrama pa rin ba kung sasabihin kong ikaw yun? Ha? Ako? Oo, kaso may boyfriend ka na eh. Kung si Nathan tinutukoy mo, hindi na kami nagkikita noon. Iniiwasan ko na siya. Mapanakit ka talaga, no? Aminado naman ako doon. Pero binabago ko na yun ngayon. Kung ganun, pwede ba kitang ligawan? Pwede naman. Pero, Pero ano? wag muna ngayon. Kailangan ko kasi munang ayusin yung sarili ko. Gusto ko munang patunayan kay mama na nagsisikap na talaga ako sa buhay. Kung ganun, hihintayin kita. Kaya mo. Kayang-kaya. Kaya wala nang atrasan to, ha? Papa Dudut, tumingin na rin po ako ng tawad kay Joko. Pero kahit gaano ko pa kagusto na pagbigyan siya sa panliligaw niya ay pinigilan ko muna ang sarili ko hanggat hindi ko pa naaayos ang buhay ko. Kinausap ko na rin ang nanay ko at nagkaayos na kaming dalawa. Matapos nga ang ilang buwan ko sa pagiging kahera sa supermarket ay sinubukan ko maghanap ng ibang trabaho sa Maynila. Nagalok naman ang tulong sa akin si mama kahit sa matutuluyan ko man lang. At dahil sa pangungulit niya ay pumayag na rin ako. Hindi raw kasi siya mapapanatag kung magtsatsaga na naman ako sa maliit na apartment na hindi rin gaanong kasafe para sa tulad ko na walang ibang kasama. Sa ngayon ay isa na po akong casino dealer sa isang sikat na hotel and casino. Masaya naman ako sa trabaho ko at pinayagan ko na rin si Joko na manligaw sa akin at para mas madalas kaming magkasama. Dito na rin siya sa Maynila nag-i-stay. Si mama naman ay binibisita ko tuwing weekend kahit medyo malayo ang biyahe para makapag-bonding pa rin kami. Pero minsan ay siya na ang pumupunta sa akin. Share ko na rin po na meron na siyang bagong boyfriend sa ngayon. Halos magkaedad lamang sila at sa nakikita ko ay masaya naman sila kaya napapanatag na rin po ako. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut, at maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories at sa Barangay LS 97.1. Mabuhay po kayo and God bless. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Minet. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1